Good day po. Paano po kung wala naman pong OLA na ina-applyan, may kumakalat na lang po na may utang daw po ako, kinalat sa buong friends and family ko po. Paano po ang gagawin dun? Okay, bago po ang lahat, bago natin sagutin yung tanong, paki-subscribe na po ang ating channel at supportahan nyo na rin po yung iba kong channel, yung online lending scam reviews, yung aking TikTok account, yung Janitor TV rin po. At paki-subscribe na po sa mga newbies at sa mga legit at loyal subscribers po. Marami pong salamat at paki-hit nyo na po yung like sign at share na yung videos natin at paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa OLA. Okay, sagutin natin yung inyong tatanungan na paano nga daw yung mga OLA na wala namang ina-applyan pero pinopost sila sa FB at pinakalat na may utang daw siya. Same scenario yung sa akin na meron nangungulit na may utang daw ako kahit wala ako in-applyan sa isang OLA. Pero ngayon, ang modus po kasi ng mga OLA is tinatarget nila yung mga friends po natin, mga contacts natin. Hinahanap na po nila yung mga ganyan. Kaya mag-ingat po kayo bago po kayo mag-install doon sa mga uutang o maglo-loan sa mga OLA. I-private nyo po muna yung inyong mga Facebook, lalo na yung mga friends ng inyong FB. Hanggat maaari talagang i-lock nyo ng maigi yan o kaya i-only nyo lang lahat, pati yung mga friends list ninyo, lahat ng mga nasa mentions nyo, yung tags, kahit saan dyan na maaring makalikom o makakuha ng mga informasyon sa mga Facebook info natin. Tandaan nyo bago kayo humiram sa mga OLA. Pangalawa, kung kayo po ay hindi matagal nag-apply sa kahit saan, ibig sabihin po niyan, meron kayong kaibigan o kakilala na nag-apply sa OLA. Ngayon, kung hindi nyo po alam kung anong OLA yan, mahihirapan na malaman kung anong OLA yung nagpo-post sa inyo. Di po ba? Kasi parang pinopost lang kayo na may utang, pinapakalat, maaaring ginamit po yung inyong picture dahil doon sa kakilala nyo o kaibigan na nag-loan sa OLA, kaya yan ang magiging problema. Pero kung nalaman nyo po na ganyan, may kumakalat na may utang daw po kayo kahit wala kayong in-applyan na OLA, is save the screenshots po. Then punta po kayo sa PNP or NBI Anti-Cybercrime. Yung po pinakamainam na gawin para magkaroon po kayo ng mas magandang kasagutan kung ano yung gagawin niyo. Kung parang pag nireport nyo, at least alam nyo sarili nyo na wala kayong ginagawa masama at kayo nadamay lamang po doon sa mga tao na humiram o nakuha ang impormasyon ninyo doon sa mga nanghiram na mga kakilala nyo o kaibigan. Then, report nyo po yung post na yon. Meron naman pong pang-report po din. Yung pag may picture po kayo nakita, di po ba? Yung tatlong tuldok sa taas. Meron pong report link na pwede i-report yung post nyo na yon na kung saan kayo kinakalat. Then, kung sino po yung nag-post, pwede nyo rin pong i-report para ma-take down po ng Meta, ng Facebook. So, yan mga kadyani, magkaganyan nangyayari sa inyo. Wala kayong na-applyan kahit isa o kahit ano na OLA is nadamay lang po kayo. Huwag nyo pong awayin yung mga friends ninyo o kakilala nyo na naipit lamang sa sitwasyon na nangutang nangailangan dito sa mga OLA na ito. Pero tandaan nyo, pwede nyo i-report yan sa NBI o PNP Anti-Cybercrime. And then, pag may kumakalat, share nyo yung picture na yon para ma-take down, para makahingi rin po kayo ng tulong nyo sa mga kaibigan nyo na i-report yung nagpo-post sa inyo na kung sino mang Poncio Pilato na OLA agent na yan na nanggugulo. Nangyari rin po sa akin yan na pinakalat din po ako. Pero ako may utang. Pero yung isa, yun nga, pinipilit na may utang ako kahit wala akong dinownload na ganong klase ng OLA, pinipilit ako may utang. Kaya nga kung ganyan, huwag niyong hamunin ng awayan. Lagi ko sinasabi sa inyo, kakausapin nyo lang na maayos at ng professional, kumbaga formal. Huwag nyo awayin. Gawin nyo na maayos yung pakiusapin nyo. Paano po ako nagkautang sa inyo ngayon kung sino yung nagkalat na yan? Kung kaya nyo kausapin ng gano'n na. Kung talaga may utang po ako sa inyo, pwede po ba makahingi ng statement of account? Magkano po ba yung utang ko? At kung anong OLA po kayo? Ngayon, pag hindi nila sinasagot yan,
ibig sabihin lang na hindi po totoo na may utang kayo. Gano'n lang po yung kasimple para ano, kasi minsan nauunahan tayo ng takot, nauunahan tayo ng tinatawag na panic attack, kaya natataranta tayo. Minsan kasi kailangan lagi lang tayong kalma, lagi lang tayong, tawag do'n, yung huwag niyo masyadong isipin na natataranta kayo, nagkakaroon kayo kagad ng anxiety kahit na wala naman kayong mga utang, lalo na sa mga may utang, mas malaking problema sa kanila yon. Ako natataranta rin ako nun, pero I adapt it. Nakuha ko yung technique kung paano ko kokontrolin yung sarili ko rin, kung paano ko haharapin sila ng matino at maayos na pakiusapan. Pero kapag binabastos na talaga ako, ginagawa ko lang is, pag hindi mo napatunayan may utang ako sa inyo, re-report ko na kayo. Yun lang po. Kaya ang ginawa ko po, sa akin yung nangyari is, ni-report ko po talaga sila sa PNP, Anti-Cybercrime. Kaya ngayon, natigil po yung mga panghaharas nila sa akin. Kahit yung mga kaya medyo tumahimik rin yung Facebook ko, yung spam messages ko, nawala rin. Kasi siguro dahil nakita na pumupunta nga ako sa PNP, Anti-Cybercrime, at saka sa ibang ahensya. Sa SEC, lalo na pag nalaman niyo yung OLA na yan, i-report niyo yan para mawalan ng lisensya yan. Yun lang po ang pinakamainam na gawin. Ngayon, sa mga taong nagtatanong lagi kung anong gagawin nila sa mga sitwasyon na hindi nila maintindihan o hindi nila kayang harapin, tandaan ninyo, okay, ito na naman, dami ko nakita, hindi pa rin nila alam yung gagawin nila. Magpalit lang kayo ng SIM card, walang problema ron. Kahit ang PNP sinasabi yan. Kasi nga yung stress at yung mental depressions nang iniiwasan natin dito, at hindi yung pag-iwas sa utang. Yung harassment, yung pagbabanta, yan po iniiwasan. Kung ano yung gagawin nyo, kung sakaling puntahan kayo, ay na naman po nakikita ko may mga nagsasabing hindi. Ang sinasabi ko po rito is awareness. Dahil may mga pagkakataon talaga nagpupunta yung ibang OLA, yung OLP, yung Peso Ready, nagpupunta yan minsan. Pero hindi po mismo yung agent ng OLA na OLP o Peso Ready. Yung third party collections nila. Kunwari, example ko si Panama, si pangalan ng isa, meron pa yun Garnet. Yan ang mga kadalasan nagpupunta ng mga third collector party agents. Nagpupunta sa Bulacan at saka sa parting NCR sa ilan-ilan. Pero hindi particular lahat. Bibiglain lang kayo niyan. Papadala lang ang sulat yan. Mag-aabot yan. Yun po yung gagawin nila. Kaya, kung ganyan nakararanasan yung pinupuntahan kayo sa bahay, sagutin nyo lang, kausapin nyo lang. Ngayon, pag medyo nagsalita na hindi maganda, like pang-iinsulto o hindi maayos ang pagtrato sa inyo, huwag nyo nang kausapin. Bayaran nyo nilang kung magkano yung nakuha ninyo para maging clear kayo. Kahit naman po yung attorney na nakausap namin doon sa PNP is sinabi lang, balik nyo lang yung kapital nyo. Tapos pag may harassment kayo, di reklamo nyo, mas patibay po yung laban ninyo. Ganun po ang pinakamainam na gawin kapag may harassment silang ginagawa sa atin. Kaya nga pag pumunta yan, at natsyempuhan nyo kayo mismo nakausap, kunin nyo po nga yung ID, yung kumpanya, kung saan siya, statement of account, kung magkano ba talaga yung dapat yung bayaran, kung magkano ba talaga yung interest na ipapataw nila. Lahat lilinawin nyo po yan. ID po nila, tandaan nyo ha. Kaya nga nagpapaulit-ulit ako kasi paulit-ulit din po yung tanong, tapos may sasagot na hindi po totoo yan. Maaari po kasing pumunta. Wala po kasi sinasabi sa inyong hindi pumupunta o nagpupunta talaga. Binibigyan ko kayo ng kaalaman kung paano nyo haharapin just in case na mangyari sa inyo yon. Kasi po ako napuntahan na. Kaya alam ko yung gagawin ko. Ini-share ko lang po sa inyo. Hindi po ako nananakot. Yung iba kasi kampante na pag sinabi ng iba nagko-comment na hindi napupunta. Paano kung napuntahan? Anong gagawin niya? Dito lala. Bigyan niyo lang po ng konting share na ako napuntahan. Kasi swerte po ko yung mga hindi napuntahan. Napakaganda po ng sitwasyon. Hindi kayo napuntahan ng mga OLA. Pero pag napuntahan kayo, ewan ko na lang kung gagawin niyo. Kasi ako naranasan ko, kaya kasi share ko sa inyo. Mas pinakamainam na gawin Okay? Ito po ang inyong lingkod. Johnny ng Johnny Tor TV. At ito ang Johnny Depp. Usapang utang, usapang OLA.